Sheila, napansin ko na nagsumpa kayo ulit, hindi na sana kailangan, no? Dahil nakapagsumpa na kayo noon. But you remain under oath, so that is fine. Alright, so magsisimula ako sa mga tanong kay Miss Alice. So after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, tinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yun, Miss Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may prueba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, Yes, Senjoro. One related question. Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, hindi naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen Loren. Salamat, Sen Loren, for your Good morning, Madam Chair. Today. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa'yo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao? No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Miss Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi. Tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At ang nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo.
si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, and Lauren, for one related question. Statement. Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pa ngang question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Lauren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitibay yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel at the proper time. Yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Ngayon, This is related. This is Senator, related, a related Madam Chair. question. Very related. Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Gua Huaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Gua Huaping. At in-establish po doon na match and the same person, si Gua Huaping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Gua Huaping at si Alice Goo ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Goo po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Miss Alice. Short interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May ask from the chair kung pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-involve ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Okay. Ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May death threat. Sino?
Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you May discuss it in threat po. public? The people ought to know about it. May death threat po na may... Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Yes, then, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, na may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable as far as... It's unacceptable, Senjor. Pero, Parang sasagutin hindi na. ko yung main committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport. Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Madam Chair, Yes, and Lauren, for thank you. one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair. For the record, para sa kabatiran ng lahat, at lumabas na po ito sa mga nakaaraang paring mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ileal were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing,
fingerprints of Guo Huaping Ilian and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yun yung una-unang tanong ko sa inyo. Pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay isang Filipino. 1 minute suspension. Pahingi po sa mga kasama na a quick Sen. Rafi, if you will allow, I request you and all the colleagues, mag 1 minute suspension tayo, a quick discussion sa ating mga senador, kung maaari po. We are suspended for... Mabilis lang to sana, Madam Chair. Please, Sen. Rafi, and then please, we need to take a 1 minute suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala po yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong para ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Miss Alice Guo. Bakit hindi po natin siya iniimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahin natin yung si Jonathan Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. So let us... Last na po. Yes, please. Last na and before we suspend. Yung last hearing, merong sinulat si Sheila Go sa papel na sabi niya secretary. Hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador? Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon, pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandito ngayong araw at siguradong matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator. Joel, before we suspend for 1 minute. To suspend the deliberation, and I already anticipating, Madam Chair, what is going to happen when we suspend the deliberation. And I'm just giving one chance again to Alice, Madam Chair, because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your fate as a resource person. If it is true, Miss Alice, ako muna, Miss Alice. Miss Alice, pakinggan po ang senador. Ako muna, attorney, please. Attorney, sabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nang gagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos babalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala. Hindi na pa nga pinatotohanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. So we will suspend for 1 minute and then resume. Before, Sen. Rafi, before you... quick lang. I need to do something right after your quick intervention. Kasi pinag-usapan din lang yung death threat against her, ano? Pwedeng sa executive session bangtin niya sa atin later? Yes, Sen. Rafi, we can do that later on. Sen. Joel. Because of that statement of Sen. Rafi, I still don't get it, Madam Chair, why she cannot disclose it in public. Hindi po ba, Madam Chair, isn't it more natural to expose it in public so that she is protected? I don't get it, Madam Chair. I really don't get it. If you are having a death threat, you wanted to say it in public so that you can be protected. If you really wanted protection, Madam Chair. So it doesn't make sense. Hiding it doesn't make sense, Madam Chair. I agree, Sen. Joel. Actually, kung talagang may death threat, mas talagang kung talagang humihingi ng protection, walang kinalaman ng security threat din
sa pagsagot lang tungkol sa pangalan ninyo. That's already established. The threat will not be made worse by confirming what is in documentary evidence. But in any case, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon nga sa Supreme Court, in the case of the Office of Court Administrator VU, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. Ad nauseam na po ito. Halos naduduwal na po kami sa pag-ulit-ulit nito. No? Alice Guo, ladies and gentlemen, is continuing to lie to this committee despite glaring evidence that she is a Chinese national named Guo Huaping, whose father, Jian Zhongguo, is Chinese, based on her own declaration in this committee, and whose mother, Lin Wenyi, is also Chinese, based on her own declarations in bank documents, by the way, verified by the AMLAC. This is a blatant defiance of the legislative's constitutional power of inquiry. Lumalabas na pinaglalaroan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second the motion, Madam Chair. Thank you, Sen. Joel. Chair, Yes, Sen. Madam Ko. Chair, when we were in recess kanina, the pending matter was the refusal to give us details of the death threats that she herself brought before us. And Siya yes, my- She binolunteer niya sa information sa atin eh. Then pinupurso namin ayaw mong sagutin. Ngayon, I think the prevailing sentiment is hindi siya makahingi ng executive session. Sagutin niya ngayon lahat. Yung kasi kung totoo naman na may death threat ka, na-monitor ka na rin nung nagbigay ng death threat sa'yo, kahit may executive session, di alam na rin yan, sinabi mo na rin sa amin, ikaw pa rin yung source. Kaya hindi kami papayag sa executive session. Ngayon, ang prevailing sentiment, if I'm not mistaken, is you have to answer the questions relating to that particular subject matter na ikaw mismo ang nagboluntaryo palabasin sa hearing na ito. Inumpisa ni Senator Bato and then si Senator Jinggoy. Kaya Madam Chair, doon ako sa ground na yon. If we should, kasi at least yun, there is no need to determine who is telling the truth eh. Wala tong ano eh. Ito, we have I think Senate section here, if the refusal to cooperate or giving evasive answers, pwede na natin gamiting ground yun to cite the witness or the resource person in contempt. At Alice, sa lahat dito akong pinaka-lenient actually na ayaw kayo cite in contempt eh. Pero in this particular case, kahit anong pag-isipin ko, you have to answer eh. You have to answer, and if you want if we require you to answer publicly, you have to answer. You can invoke a right, pero pag-usapan namin yun. But when we deny that you are not entitled to such a right, then you have to answer. Otherwise, makukontempt ka talaga. So I'm presenting that alternative ground, Madam Chair. If we can use that, kasi parang pagkalap ko nung nag-break tayo, that was the hanging matter na rinaise ni Senator Bato, followed up by Senate President Pro Tempore. I know. Actually, there are two hanging matters. Isa na yung tungkol sa death threat na yan. Pero higit pa doon, yung question ng identity. Dahil proven na ng NBI at proven na ng isa pang ahensya na Alice Guo at Guo Huaping, iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinungalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Guo alias Guo Huaping in contempt as seconded by Senator Joel. Madam Chair, SP Pro Tem Jinggoy. let's give a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Ikaw ba daw si Guo Huaping? Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice Guo po. Okay, well, pasensya din po. The chair cites Alice Guo alias Guo Huaping in contempt
of this committee as Hopefully- seconded by Senator Joel. Yes, Thank you. Anyway, Mayo? she has been cited in contempt, but hindi kasi ako present sa past hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping? Napakita na sa kanya? yes, Maino. Kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the signature? May entries doon may entries siguro doon na coming from the applicant, tama? Am I mistaken as NBI director? I can flash the passport page, Maino, and then NBI Director Santiago, gusto niyo bang i-address itong matter, please? Your Honor, please. Yun pong sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong ibang signature niya doon. At dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature. Kasi bata pa siya nung yun hong sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago magmula ipanganak hanggang sa mamatayan tao. Yes, but have we confronted her with the document and then asking her, did she accomplish the said document? Tanawin natin siya kasi hindi naman siguro siya musmus na bata na hindi na niya maalala, no? May memory na siya noon. Hindi po namin siya na-confront. Okay. Kaya, And colleagues presented those same documents na fina-flash ko ulit dito kay Alice ko sa mga nakaraang hearings bago pa siya tumakas. can we give her one last chance? I-flash yung document din and then I will ask her now if she remembers accomplishing the said document of Guo Huaping. Madam Chair, I'm sorry, but I asked that question a while ago and she said no. Can we flash the document? Used by the NBI. I mean, use the document, di ba? Where's the document? Please give her a chance. Pakita natin sa kanya. For fairness sake. Pero pag i-deny niya na hindi niya in-accomplish yun at what particular age, kumbinsido na tayo din. Therefore, she's lying before us, di ba? Meron po tayo ditong doctor's copy report na sinasabing identical ang fingerprints ni Alice Guo at ni Guo Huaping at na yung fingerprints na iyon ni Guo Huaping at ni Alice Guo were affixed by one and the same person. Do you have the supporting document na ginamit ng NBI para dito? Para ipakita ulit. Dahil pinakita na natin dati kay Alice Guo. Miss Alice, extraordinary ito ha. Kayo lang yung naalala kong resource person na ipapakita namin paulit-ulit ang mga dokumento sa iyo. Dapat naman siguro suklian mo yung komite na magsabi ka na ng totoo. Hindi lang go the extra mile ang komite, pero kasi lingalingan pa rin ang sinusukli nyo. Comsec, do you have the supporting document on para i-project dito sa ating monitor? Yung ginamit ng NBI to come to this inclusive opinion used in all courts of the Philippines, ang fingerprint matching. Madam Chair, Yes, Sir Joel. while we are still waiting, and just to support the motion that was approved by this committee, Madam Chair, the Senate has sufficient, substantial, and damning evidence to support to support a conclusion, Madam Chair, that this witness is lying. Now, whether the court will bear it out later or not, that is the basis, Madam Chair. If this is the prevailing stance, then witness won't play around with the Senate. I think that is the only reason why we are doing this, because she is obviously playing around, Madam Chair. We have given her enough time, so many chances, Madam Chair. I have never seen a witness na ganito karami yung chance na binibigay natin magsabi ng katotohanan. Pero kung ayaw talaga, Madam Chair, she has to face the music. Agree, Sen Joel. But Comsec, i-flash po natin please yung passport ni Guo Huaping para masagot niya yung one more chance na tanong ng minority leader. Well, Can you waiting, pull that up? Madam Yes, Chair. SP Pro Temp, Jinggoy. Habang hinihintay natin i-flash yung passport sa ano. I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Ha? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice.
I think mga bandang June po. June of this month, of this year. This year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing? Through phone po. Sino yung tumawag? Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humihingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, katulad nga ni sinabi ni Senator Coco, malalaman din niya. Kaya sabihin mo sa amin. Sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay ko. Ano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? How you threatened? Ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. Pasensya na po talaga, Sen. How were you threatened? Yun lang tanong ko, how were you threatened? Hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. Talaga makukulong ka. Madam Chair, if just in case the court will allow the Senate to be detained here, I would like to raise this motion to immediately commit her at the Pasay City Jail. Salamat, Senate President Pro Tempore. Before that matter will be deliberated, we have a pending citation in contempt by the chair, seconded by Sen Joel. And so, Alice, one last chance dito sa ipinapakita namin ulit na passport, age ng passport mo. Sagutin mo yung tanong ni Sen Coco, ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice ko po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? At asking yung pangalan nyo. Alam na namin, go hopping. Ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. You answer. All right, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying your identity as Guo Huaping. So may I return to yes, Minority She was Leader. trying to invoke something. What are you invoking? For your refusal to answer, what are you invoking? Sen, may pending cases na po kasi sa akin sa court po. Ang understanding ko po, lahat po nagsasabihin ko po dito may incriminating my own self po. Okay, this one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? Kailangan may particularity. Hindi Opo. pwedeng wala. Opo, kasi may final po sa akin sa citizenship po na issue po sa court po. Citizenship. I think there is 7 pending cases po sa korte po ngayon. Isa na po dyan yung citizenship po. Hindi kasi kunyari may kaso ka ng estapa, hindi naman connected sa estapa yan. So hindi mo pwede sabihin may kaso ko sa korte. You have to specify. Saan ka ma-incriminate na ang sagot mo magagamit to prove your guilt sa isang criminal case? Which one? Sen, pasensya na po. Mali po pala yung nasabi ko po kanina, di pala citizenship. Ang dapat po pala COMELEC po. COMELEC. May na-file na po na pending case po sa COMELEC po. Material misrepresentation case, siguro criminal case. Yes po, criminal case po. At bakit related ito? Yan lang po yung alam ko po na may pending cases po sa COMELEC po. But actually, Madam Chair, this appears to be a document issued by the People's Republic of China. I'm requesting for that ACR. Yung atin, the Philippine form. Philippine form accomplished by a child supposed to be, but a child with consciousness already. Who happens to be the younger Alice Go, yun yung theory ninyo. Pero gusto ko ipakita natin sa kanya. Comsec, pwede ba natin i-flash ulit yung ACR na yon at ipakita ulit kay Alice Go? Madam Chair. Yes, Sen. Rafi. Unrelated questions. Noong August 27, 2024 hearing, page 141 of the transcript, inamin ni Sheila Goo na meron 2 passport si Alice Goo.
So that means dual citizen siya. Chinese and Filipino. Alright, salamat Sen. Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen pala kayo kahit sa pagkaalam ni Miss Sheila Go sa paalala ni Sen. Rafi. And in fact, alam niyo ba na hindi pinapayagan ng dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports sa testimonya ni Sheila Go. Madam Chair, I have only one Filipino passport po. Yes, you have only one Filipino passport, but you have a Chinese passport. Wala po akong Chinese passport po. Okay, Comsec, pwede natin ipakita yung hinihingi naming ACR before we act on we finalize the motion of the chair seconded by Sen. Joel. Okay, so baka pwedeng, yan na ba yung pinakamalaki? Alright, so ito po ang ACR for... Hindi na yan musmus na bata, di ba? May consciousness na yan nakalitrato dyan eh. O yan ang tanong natin kay Alice Guo. Alice, naalala mo na in-accomplish mo yung form na yan, na nag-fingerprint ka pa, voluntarily dyan, ninagay mo. Naalala mo o hindi? Sen, wala pa ako naalala na ganun na dokumento po ginawa. Okay. Ang incredulous man mo. Pati yung tagman niya dyan, looks like yung tagman niya sa iba pang mga dokumento. That's it, Madam Chair. That convinces me of the lying. So, I think, tapos na po yung ano nyo eh. Na-declare nyo na siya in contempt eh. Nag-elaborate lang naman ako na, tapos na po, na-declare nyo na po siya. On the lying pa ito, not on the refusal to answer dun sa death threat. So, sorry, Alice, ako, I gave you a chance. You mean to say, pati yung paglalagay ng fingerprint mo ron, hindi mo naalala. So, medyo, ano na po yun, medyo, Blair, too difficult to, masyado nang mahirap paniwalaan na, paano, tulog ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilit ka. I mean, it's too much, but, hindi na po sanggol yung nandun sa litrato. So, with that, Mr. Chair, it puts to rest your contempt citation of the resource person. Thank you. Madam Chair, isa lang, Madam Chair, if I may. Salamat kaayo, Mayno. SP Pro Temp, Jigoy, nag-referring to Pam-mark ka dyan. Ilang taon ka? So, wala pa ako maalala na nag-thumbprint po ako niyan. Pam-mark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-pam-mark ka? Ilang taon ka nung nag-pam-mark ka dyan? Siguro, you do not know how old were you? Wala pa ako naalala na may ginawa pa akong thumb mark po sa ganung papel po. May pirma ba yan? May pirma? May pirma. Did you sign it? Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Sa ACR. Pirma mo ba yan? Hindi natin ulit yung ACR. Pirma mo? Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints at saka pirma. Oh, yan, may signature. Is that your signature? So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Guo, pero nung kinumpara ng NBI dun sa fingerprints ni Guo Huaping, identical, matched po. Teka muna pala. Madam Chair, Let her answer. Is that your signature, Alice? Pati. Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, hindi po, wala pa akong pinirmahan po ng ganung dokumento, pero signature ko po siya, pero wala pa ako na pirmahan po ng ganun dokumento. Confirm mo na signature mo yan sa form na yan. Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. But you don't remember when you signed that?
Paper. Wala pa akong ginawa na ganun po. It is impossible to fake fingerprints. Kinonfirm mo na pirma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints dun sa dokumento ni Guo ay na-match ng NBI. Iisang tao lamang po. Yun po yun. Okay, Madam Chair, just one Sen Joel. so sick and tired na whether Huaping and Alice Go identical at iisa dahil convinced na po tayo dun eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints, Madam Chair? So ayaw niyang sagutin yon, but overwhelming, siya ho yun, si Gua Huaping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Gua Huaping, hindi Alice Go, dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino. But let me just ask yung tinatanong kanina ni Sen Jinggoy, kilalan mo, Alice, Gua Huaping, yung tumawag sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng death threat, kilala mo po yun, di ba? Kasi otherwise, hindi mo siya sasagutin at hindi mo kikilalanin na totoo at may bigat yung death threat sa'yo. Is that correct, Your Honor? Your Honor, isa po doon, kilala ko po. Pero i-clarify ko lang po yung nakita ko po kanina sa monitor po. Yung signature po, akin po yung signature, pero hindi ko po alam kung bakit andyan po yung signature Hindi ko na po. ako nagtatanong doon. Hindi na ako nagtatanong ng Gua Huaping. Hindi na ako nagtatanong kasi klarong-klaro sa akin, hindi po pwedeng doktorin yung fingerprints mo. So ang tinatanong ko, kilala mo yung nag-death threat sa'yo, saan siya galing? Dito ba siya sa Pilipinas o sa abroad? Local po, dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo. Kung sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo, nakita ko yung pagtatagpo ninyo ni PNP Chief tsaka ni SILG. Parang fan meet. At parang masyado kang talagang kampante. At nung in-interview ka, ang sabi mo, kasi secured ka, you feel safe. You feel safe. Nakasama mo ang SILG at PNP Chief. Ngayon, ang tanong ko, if you feel safe, nakasama mo ang PNP Chief at saka SILG, bakit ka pa kailangan lumabas ng Pilipinas? Dahil natatakot ka sa death threat mo. Bakit hindi ka na lang lumapit o nag-report sa PNP Chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po, paulit po. Sorry po. Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at is ka. Papicture ka pang di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas? Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP Chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mo nga sinabi na galing dito sa Pilipinas at tumawag sa'yo ng ilang beses yung nagde-death threat sa'yo. Sen, doon sa question nyo po, dalawa po yung answer ko po dyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na... Hindi yun ang tanong ko. Hindi yun ang tanong ko. Before we go further into this topic, para lang ma-settle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. I second the motion. Salamat, Sen JV at Sen Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or
until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero re-respetuhin mo ang Senado. Madam Chair. Maybe the serious person to answer my question first, Madam Chair. We will have one, Ms. Alice, isang huling sagot sa puntong ito sa tanong ni Sen. Joel, and then isang related na tanong kay Sen. Roy, and then itutuloy ng chair yung mga tanong ko, and the majority leader as well after Sen. Roy. Please answer the question of Sen. Joel, Ms. Alice. Sen. Joel, na putol po kanina, yung first answer po, nasagot ko na po. Yung second answer naman po, I'm not even asking that first answer that you were talking about, that it's a sign to whoever your fan base is. My only question is, why didn't you go straight to PNP chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Because at the end of the day, ganun din pala yung gagawin mo. At sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka, iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno, hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guwahuaping. Question, bakit? Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo Salamat, Sen. Jo. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen. Joel. Sen. Roy, one related Madam question. Chair, may this representation inquire as to the limit of the number of contempt citation that we can give to a particular resource person? Meron ba tayong limit dyan o unlimited tayo? Merong limit po yun. Then, kapag ang resource person sumasagot ng totoo sa atin, hindi naman natin siya sinasite. Pero sa bawat meeting man lang, hindi siya magsabi ng totoo. So, Right natin now- siyang incite in contempt. Right now, Madam Chair, she's facing 3 contempt citations already. If I'm correct, 3 na? O 2 pa? Yung previous niya, yung niroll mo ngayon lately, at saka, Yes. Ang nauna pong citations in contempt natin dahil hindi siya nag-appear, dahil tumakas siya. Na nag-appear siya, kinailangan na naman natin siyang i-cite in contempt dahil nag-appear man siya, evasive at false ang testimony siya sa atin. Nagsisinungaling siya sa komite. And maybe this third question, Madam Chair, is pang third na niya na contempt citation ito kayo kung ayaw talaga niya mag-cooperate, yung source ng kanyang threat. Mahirap yun. I know yung ating rule dito sa committee is that we can only afford resource person an executive session when the matters being matters to be discussed are involving national security and public interest. And for this matter, alam natin na very personal interest and personal security concern. But then, bakit ayaw niya mag-cooperate sa atin kung we are here to, Alice, we are here to help you. You are facing people from government. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga pa talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Wala kami sasantuhin dito. Kahit kami, ako hindi na ako pulis. Pero senador ako ngayon. Hindi ko pa rin sasantuhin niya kung sino yung tao niya na nagtitrade sa iyo. Sige nga, mag-cooperate ka sa amin kung sino yung source na yan para malaman natin ngayon at matulungan ka namin.
Thank you, Madam Chair. Madam Chair, just one... Before Miss Alice, sagutin mo yung tanong ni Sen. Doroy, Sen. Loren, and then the Majority Leader is next. To simplify, ang kailangan lang natin na impormasyon for now from Ms. Go is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas na mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine birth certificate. Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine passport. Ganun kasimple. Isang oras na tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan ng sindikato na kalaban ng taong bayan? So, ikaw ang susi na magsabi. Alam ni Senator Tulfo yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, paano? Kasi hindi lang ikaw. Inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na Alice Go. Yun nga, Madam Chair. Salamat, Madam Sen. Chair. Loren. Sen. Rafi, before the Chair recognizes. So, for the record ulit, Sen. Loren, na-establish natin in previous hearings na finailan ng late registration of live birth si Alice Go, inisyuhan ng birth certificate, pero dineclare na ng PSA na irregular yung birth certificate na iyon. Kaya pinapa-cancel sa Office of the Solicitor General. And then, if I may just finish, Sen. Rafi, before recognizing Majority Leader and then Sen. Rafi, kaya nakapagkuha ng Philippine passport. I will just recognize at this point now Majority Leader and then Sen. Rafi, and then itutuloy ng Chair yung questioning, and then each in order of arrival beginning with the SP Pro Temp and the Senate Minority Leader Sen. Joel et al. Will have 15 minutes each per round. We can go to a second round pag may oras pa. So Majority Leader. Madam Chair, just an addendum to your earlier order citing in contempt Ms. Alice Go. May the committee secretariat be likewise directed at this instant using the fastest means of communications to inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Capas, Tarlac of the said citation, Madam Chair. Thank you, Majo. Comsec, please do that. And please include in the communication to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Go o Go Hopping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we will coordinate with that court. And lastly, Madam Chair, just Sen. Madam Chair, just in that yes, particular Sen. Joel and then Sen. Rafi. communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the confirmation of the court and the respect of the court to this committee to allow Gua Huaping to appear before us, Madam Chair, because we wanted to put that into the records, Madam Chair. Thank you. Chair. Salamat, Sen. Joel. Oo, ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaunlakan ng judge yung written request na ipaapirin at pasalitain sa ating komite si Alice Guo Huaping. Kaya pinut on record na ng komite yung pag-cite in contempt kay Alice Guo at bunga niyan, we will coordinate with the court dahil ito yung nag-order
ng kanyang detention. So, Sen. Rafi, and then the Chair will continue with her Thank you, question. Madam Chair. She's been very evasive from the get-go. Parang sasayang lang tayo ng oras ng mga laway natin at karapatan naman niya na hindi magsalita at magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Lauren, yun talagang tinutumbok ko noong pa man, Madam Chair. At total nabanggit naman sa previous hearing, yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa sa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration, sa local registrar's office, ang makasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair. 1,200 sa Davao del Sur lamang yan. Yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration mismo umamin na every single year since 2000, sila po ay nakakahuli ng mga Chinese nationals na pumapasok dito o lumalabas na gamit ay Philippine passport. And we're not doing anything about it. Since Jesus, for decades, nobody's doing something na para buwagin yung sindikato na yun. Kasi kung hindi natin pag-uusapan ito at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you, Sen. Rafi, and we will pursue those points during your question time. So, Alice, ituloy ko na yung mga tanong sa iyo. Marami lumabas na mga photo na kasama mo si Duan Ren Wu. This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porac. Interesado ko malaman kung ang mga kakuntsaba mo sa Pogo ay mga kakuntsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Duan Ren Wu na maka-eskapo? Madam Chair, hindi po. Well, kung hindi kanya tinulungan, Pilipinas. Miss Alice. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat. Okay, paanong by boat? Ang balita ko may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yon? Yes po, meron po. So yate ang sinakyan nyo. Meron po kami sinakyan po na yate po. Alice, parang actually SP Pro Tem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Noong una hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantatakas sa bansa. Ang tanong ni SP Pro Tem, sinong may-ari ng yate? At yon, at saan galing saan nyo sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Sen, yung yate po, kung sino po yung may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Madam Sen. Doroy, with the permission related of question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Sen, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, it is not okay, Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. No.
Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendoroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero hindi isulat ko mo sa po papel. masabi po sa public po. Isulat mo sa papel. Isulat mo sa papel at Isulat mo sa ipapasa papel. ng COMSEC sa aming Sige na. mga senador dito. Isulat mo sa papel sino ang may-ari ng yate at sino nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better tell your client to tell the truth and allow her to write in paper the owner of the yacht. Miss Alice, isulat saan ka nyo na. sumakay? Saan ka Andyan na yung sumakay? papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write it Sen, on the natatakot paper. po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port, kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, Sen, Madam pasensya Chair. na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Madam Chair. Alice, nauubos Opo, na yung opo, pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin Isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss pero natatakot po ako gusto mo pala, di i-discuss po sabihin mo public. sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. Isulat mo na yung Yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po Let's ako take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo, pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na sabi nga ni Senator Tulfo, matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha ditong informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga abogado ni Alice Go na later on baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga baka ito transnational crimes na itong transnational criminal syndicates na itong involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana Pilipinas. Nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sendroy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions.
Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Alam ko lang po kulay puti, kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala po ako makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami, kaya wala po akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Wala kang nakitang number, may letters ba sa yate? Meron parang sticker po na wings po, na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun, Miss Alice? May cup po, tapos kahit gabi po, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi, tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? No, so, nung gabing yon, saang port kayo umalis? Sakay ang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. That was the previous question. Opo. Yes, SP Pro Tem. Saang port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean po. Manila? So, sa Metro isang port Manila? sa Manila. Metro Manila or Metro Manila po. Metro Manila? So, sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to put Una. on record, Madam Anong Chair. sunod? Just to put on record. Sen Joel. Just to put on record that this is absolutely in contrast with the statements made by Ms. Sheila Go that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now, itong si Gua Huaping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung pangalan nung may-ari at facilitator sa yate? Pakisulat po. Kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang Yes, lumapit pa Sen- kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen JV. Yes, Madam Chair. Is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape story, so that we can compare it doon kay Sheila, no, kung talagang totoo. Ngayon pa lang magkaiba na eh. Isa small boat to big boat, ito yate. So probably kung pwede lang, Alice, hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong pinail sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas, kasi matutulungan mo din ang komite para at ang lahat para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun yung mga kriminal na tumatakas hindi ito maulit. Yun lang pagtakas mo, pag gusto natin malaman. Pwede mo inarate sa dahil, Madam Chair? Salamat, Sen JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yate. Madam Chair. Sendoroy. Yeah, may I move, Madam Chair, that we suspend the roles of this committee by affording Ms. Alice Go executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Kung sabi niya, payag doon siya. Sabihin natin. With all due respect, Sendoroy. There is Bato. I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of Sen Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I am hearing objections to the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at balahurain ng mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan itong gusto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na ni Alice, sabi niya gustong-gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair.
After all, one of them is also a resource person. Sen. Madam Joel. Chair. But in Madam any Chair. case, yes, before Sen. Doroy again, there was a motion, duly seconded. May strong reservation, may objection. The chair will call for... Okay, before the chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siya nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Go wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po. Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Sen. Doroy and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to explain my position on this matter. Madam Chair, alam ko yung naramdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm inclined to withdraw my motion. Pero ang sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract tayo information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung impormasyon na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng ano yung sa interview, yung isang mas harsh na interview, interrogation. Hindi natin pwede interrogate yan. Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen. Doroy. Minority Leader and then Sen. Joel. Yes. Word of caution lang sa mga colleagues ko kasi ako'y abogado din po. Parang napapansin ko, maabot na sa radar ninyo yung mga abogadong nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Wag natin silang warningan or something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, and then you trust us then if we will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa likod because they have a role to play and malay mo winarningan sila kanina na malay mo sila maging biktima ng sindikato. Ang akin naman warning sa atin, malay mo tayo naman mangailangan ng abogado in the future. So labas natin sa radar natin yung mga abogado. Just perform your job, your responsibility in accordance with our code of professional responsibility. Madam Chair. Salamat kaayo, Maino. But for the record, for one, Attorney David is not just counsel to Miss Alice but also a resource person in this hearing. Madam Chair, Sen. Joel. may I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say, and we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit ka aalis ng bansa?
Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka. Pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan ka ng Senado? Klaro po sa akin yun, Madam Chair. Hindi talaga death threat. So, Madam Chair, as much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Tinakasan na po tayo nitong pugante na ito. Tapos, bebabyhin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chairman. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report?